Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, good afternoon guys sa lahat ng mga nandyan sa ating live ngayon, yung hapon na ito, ano? Kagabi, natawa ko kagabi. Mayroong isang nagchat sa akin. Ano ba yun? Sabutin ko muna kung sino yun, ha? Ang angas. Ay, lakas ng echo. Ang angas ng kagabi. Yung, sino ba to? Sino tong nagchat sa akin? Nagkikipagtalakayan sa naman. Oh. Ito si Diyan na kayo, ha. Divine kasi natutulog. Wait lang. Tingnan ko muna itong aking microphone muna, ha. Okay, yan. Si Divine kasi tutulog ngayon doon. Kaya, ganito lang. Huwag masyado maingay. Mamaya-maya konti gigising na ito dahil hapon na, oras na para kunin si Michael sa school. Okay, itong si Ereliazar Marcelia. Ereliazar Marcelia. Tanong siya ng tanong. Saan daw mababasa? Letra por letra. Ba? Talagang gusto niya talaga letra por letra, ano? Ako naman, definitely, hindi ako sumasagot ng letra por letra kasi kapag sulpot ang naghanap ng letra por letra, gagawa yan ng mga words na alam nilang letra por letrang hindi mababasa. No? Pero yung kanyang hamon kasi sa akin, yung kanyang challenge sa akin is, basahin ko daw sa Biblia daw letra por letra na ang baboy, ang karne ng baboy pinapakain na. Yun ang niya eh. Sabi ko na meron babasahin, pero tawagan mo ako. Ida natin sa live, hindi yung yung true chat. Tapos sabi niya, ingnanta ka nga i-chat na lang imuhang tubag, di kasabot bugok, sabi ni Ereliazar Marcela. Pasensya na kayo kasi hindi ako keyboard warrior, no? Hindi ako mapatol sa mga keyboard warrior. Ang gusto ko, yung talagang pumapatol talaga sa live talakayan. Ayoko yung mga chat-chat. Yung chat-chat, para lang yung pa-char-char eh. Para lang yung pa-char-char. Nakakawala ng gana sa akin yung chat-chat na pa-char-char. Ayoko yung ganun, ano? Gusto ko talaga, yung talagang yung talagang kumakasa, no? Okay, tingnan natin na yung ating Oh, yan. Yung gusto ko yung talagang kumakasa. Ayoko yung yung pa-cute-cute lang na gusto daw replyan sa chat. Pag sinabi ko tumawag ka or let's do it in live, ibig sabihin ayoko ng private. Gusto ko talaga yung labasan, ano. Sabi ni Cyrus Glenn, good afternoon bro Jando sa Pray for Us. Wilson Lumbab, good afternoon, watching from Alabel, Sarangani Province. Cyrus Glenn, Mother Mary, pray for us. Sabi dito din, Junior Dairo, good day bro Jando at mga kapuntos, more power to all CFD. No, ang hirap nito ng mga try ko kaya buksan dito. Try ko lang buksan dito yung ating live natin dito para madali sa akin magbasa. Okay. Para madali sa akin ang magbasa.
tingnan ko muna rito. Sumasayaw na pala si si Sanrio ngayon. Okay, so tingnan natin yung live. Teka. Ba't walang naka-live naman Oh, wait lang ha. Tingnan ko lang. January. Tingnan natin. Ayun, naka-live. Akala ko hindi lumabas. Okay, ulitin ko muna yung natin para mabasa ko yung mga comment nyo, no? Okay. Ayan, sabi naman dito ayan, palitin ko konti kasi sobrang napalaki naman. Let's do it in 125%. Okay, sabi dito ni Wilson Lumbab, good afternoon, watching from Malabel, Sarangani Province. Iris Glenn, Marimeri, pray for us. Junior Dairo, good day bro Jalo at mga kapuntos. More power to all safety. Berthley Padilla, shout out kay Father Darwin, Cyrus Glenn. Ask lang ko bro Jando, maka-bless si Father Bergit Gano. Teka na, palitin ko muna yung aking yung quality, sobrang laki. Okay, sabi dito, makabless ba si Father Darwin Gitgano ng after mass niya? Ugma, tubig, asin, olive oil, and sacramentals. Ugma, saan ba yung misa? Doon ba sa sa Santo Niño? Hindi ko alam. Baka sakali, no? Hindi ko alam. Kasi kadalasan si Padre, pag online mass dito, doon siya ng sacramentals, no, dito sa sa atin pag tayo nagla-live. Okay, Rex Aguilar, be a Roman Catholic like Saint Peter and Saint Paul, or be among the John 666. Warning, Catholic Handbook of Deliverance prayers can only be used by a Roman Catholic, preferably in the state of grace, and or those names are written in heaven. Else don't try to use it because the fallen angels are real, like Luke 10:20. Ayun. So may message si Brother Rex Aguilar dito. Okay, Cyrus Glenn, pray for them bro. Vince Kalumpang Fernandez, good PM bro. JD, tanong ko lang, sa 7 capital sins, same lang ba si Satan at Lucifer? Thanks. Based sa explanation ng mga deliverance ministers natin about sa 7 capital sins, iba si Satan, iba si Lucifer sa kanilang explanation. Yun ang kanilang na may siya nakatalagang demonyo dyan, iba si Lucifer tsaka si Satan. Pero kung sa Biblia ko naman titingnan, mayroon namang para namang pareho lang si Lucifer tsaka si Satan. Kasi doon sa Isaiah 14:12, si Lucifer yung hinulog, di ba? Isaiah 14:12, di ba si Lucifer yon? Pero sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, nakita ko si Satanas na nilaglag mula sa langit. Kung nakita niya si Satanas na nilaglag sa langit, tapos si Lucifer nilaglag din sa langit, probably they are the same demon. Pero baka mayroong mas malalim na explanation ng mga exorcists kung bakit sinasabi nila na iba si Lucifer tsaka iba si Satan. Kasi yung ating kasi pinag-aaralan minsan nasa mababaw lang tayo. Kaya yung mga mas malalim ang kaalaman, sila ang mas nakakapagpaliwanag. Okay, Bernarda Ibarzabal, maing hapon bro. JD og sa tanan naglantaw, shout out sa Ibarzabal clan sa Negros Oriental, always watching po, no? And then Danny Domi Santos Castro, good afternoon bro. Nawala. Teka, nawala. nawala. Asa na ba? Teka. Lapin ko muna yung niya na Domi. Nasa na ba yun? Wait lang. Si Domi. Napin ko muna ha. Nawala Alam nyo na, biglang nawaw. Ayun. Gato na bro JD, valid ba or biblical ba ang kasal between living and the dead? Salamat sa pagsagot. Hindi valid yon. Hindi valid yung kasal
yung isa patay, yung isa naman buhay. Parang lang yung ano eh, yung ginawa ng pelikula ni na Alice Dixon, ni na Kim Chiu, yung ano yun? Ghost Wedding ba yun? O Ghost Wedding. Hindi po tama yun. Invalido po yun na ikasal yung isa patay na, yung isa naman buhay pa. Invalido po yun. Okay, Raymar Banggis bro, maayong hapon. Sudla ragod na si timbangan sa katarungan. Gara kaayo ana siya, pasudlon daw ka sa live niya. Nag-comment ko sa live niya, gara kaayo. Ha? Pasudlon ko sa iyang live? Nag-live ba siya karon? Ha? Nag-live ba si Kuan karon? Nato ha kung nag-live ba siya? Double check lang nato sa to, timbangan sa katarungan. Kisa man ni si Kuane, si Jun de la Peña. Timbangan sa katarungan. Okay, Jun de la Peña nag-live, wala nag-live si Jun de la Peña karon. Ingna si Jun de la Peña nga mag-live siya kanang dili sa gabi ha. Kay dili ng oras sa punto por punto, kay kung oras sa punto por punto hindi ako makapasok kasi priority ko yung punto por punto eh. Mag-live siya mga umaga or hapon, papasukin ko siya at paghandaan niya ang mga itatanong ko. Ayoko yung mga sagot na malayo sa mga itatanong ko. Ipaalam niyo yan, Brother Raymar Banggis, ipaalam niyo yan kay timbangan sa katarungan na mag-live siya dapat daytime, hindi yung nighttime. At papasukin ko siya at sana paghandaan niya mga itatanong ko sa kanya. Okay? Si Jun de la Peña pala ito, ano? O sige, anuhin natin to. At wag niya akong ano ha. Kung nakikinig man si Jun de la Peña ngayon, wag mo akong sagutan ng mga patutsadang sagot ha. Hindi ko tinatanggap yan. At saka baka yung style nyo naman, ganito. Tatanong ako, makikinig kayo, kunwari. Kunwari, makikinig kayo. Pero, pag sumagot kayo, hindi naman tugma si tatanong ko dahil ang reason nyo, sasadyain nyo na magre-reklamo ako. O di kaya ipapakita nyo sa mga nanonood na hindi kayo naiipit sa tanong, gayong nakikita naman ng karamihan na lumilihis kayo. Di ba? Hindi uubra yan, yung ganyang mga style na ganyan, ano? Sana nag-live si ngayon, si Jun de la Peña ngayon, papasukin ko talaga ito. Oh. Kung talagang nag-live ito ngayon, papasukin ko talaga ito. Kaso hindi. Mas maganda talaga na pagbigyan ako ni Jun de la Peña mag-live siya daytime, papasukin ko siya. Huwag siya mag-live ng nighttime kasi wala akong oras sa nighttime. May punto por punto ako eh. Hindi ko siya ma-accommodate niyan. Dapat sana siya daytime. Sabihin mo sa kanya yan, Raymar Banggis. Papasukin ko siya, mag-live siya ng daytime, wag nighttime. You know? Papasukin ko siya, hindi problema sa akin yung pasukin ko siya. At just make sure lang kung ano yung tanong ko, yun ang sagutin niya. Halimbawa, yung ginawa ni Bacalares, tinanong ko siya, Bacalares, totoo ba ang sinasabi ng aklat mo na binasa mo na yung Apostolic Church may founder at yun ay si Jesus Christ? Ang sabi naman ni Bacalares, ay hindi kasi wala namang founder doon sa New Testament eh. Next question, Brother Jando. Anong lisod? Kinsa may founder aning Apostolic Church nga gisgutan sa imong gibasa? Kinsa may founder aning Apostolic Church nga gisgutan sa imong gibasa? Kinsa may founder aning Apostolic Church nga gisgutan sa imong gibasa? Okay. Walay word nga founder sa gitawag na tog Biblia sa New Testament. Dili na may pangutana bro. Ano imong gibasa? Gigamit nga word strain sa Biblia. Bro. Ang giingon sa Biblia, belt. Bacalares So, kinsa man ang belt? Ang belt na Bacalares. si Jesus Christ figuratively. Teka. Ang tanong ko, yung binasa niya. Kinsa may founder aning Apostolic Church nga gisgutan sa imong gibasa?
ang tinakbo niya yung New Testament. Okay. Walay word nga founder sa gitawag na tog Biblia sa New Testament. Dili na may pangutana, bro. Yung ganun ba? Talagang ayoko yung ganun. Ayun, nagising na si Divine. May ingay kasi ako eh. Ayun, ayoko yung ganun. Yung gayang ginawa ni Dan Maasin, hindi ba? Nakinig kunwari siya sa aking tanong. Pero yung sagot niya, ang layo. Sabi ko sa kanya, sino yung yung 10 horns? Sabi niya, yun ang 10 divided Europe. Saang sinong Bible scholar ang nagsabi na ang 10 horns is the 10 divided Europe? Sabi niya, hindi kami nakabatay sa Bible scholar. Ah, okay. So, saang Bible footnote mo nabasa na ang 10 horns ay 10 divided Europe? Hindi kami nakabatay sa mga Bible footnote. So, nantaka na ako, di ba? Ayaw sa Bible scholar. Ayaw sa Bible footnote. Saan kaya ito kumukuha ng referensya? Ang tanong, saan kayo kumukuha ng sagot? Sabi niya, sa Biblia mismo. Okay, Biblia mismo. So, hinabol ko, saan sa Biblia mababasa sa loob ng kapitulo at bersikulo na ang 10 horns is the 10 divided Europe? Sabi niya, sabi ni Kristo, pag nagbasa, umunawa. Ay, hindi ko tinatanong yung patungkol kay Kristo. Ano ba yun? Ha? Ay, teka, nagising si Divine. Ay, oh, no, papa. Oh, no, nagising si Divine. Oh, hindi ko tinatanong kung sinabi ba ni Kristo na pag nagbasa ka, umunawa ka. Bakit? Kasi, nagbasa siya. Ay, o kawawa naman, Divine. Narapapa dire, Divine. Halimbawa, nagbasa siya. Tapos, uunawain niya. Yung unawa niyang yun, mababasa ba sa Biblia? Kasi sabi niya, walang Bible scholar, walang Bible footnote. Eh saan? Bible daw mismo. Dapat babasa sa Biblia. Yung uunawa ka, tapos yung unawa mo wala sa Biblia. Baka ganito. Oy, looy man ni bata. Nahulog mo ning bata. Wait lang. Nahulog ang bata. Yan, natulog si Divine. Okay. Halimbawa ganito. Tinanong ko siya. Tapos sabihin niya, ang magbabasa, kailangang umunawa. Eh kaso, yung unawa niya, 10 divided Europe. Eh ang sabi niya, wala siyang batayan sa Bible scholar, wala siyang batayan sa Bible footnote. Saan mo binatay? Biblia daw. So dapat sagutin niya gamit ang Biblia. Eh kaso, ang daming dinaldal. Hindi ba? Ang daming dinaldal ni Dan Maasin. Tapos, kasi ako, nahahabaan ako ramdam ko kasi pasikot-sikot eh. Ramdam ko yung pasikot-sikot ni Dan Maasin doon. Dahil alam ko naman talagang wala sa Bible na ang 10 horns is 10 divided Europe. Pero ayaw niya kasi ng Bible scholar eh. Hindi ba? Ayaw niya ng Bible scholar. Ayaw niya ng Bible footnote. Eh saan? Biblia lang daw. So doon ko siya tinanong sa Biblia lang. Tapos sasabihin niya, unawain. Tapos napikon siya kasi hindi niya sinasagot, binabara ko kasi ang handa yan pasikot-sikot. Alam ko namang killing the time yung ginagawa ni Dan Maasin. So nangyari, pinakick out niya ako kay Alvin Sanchez. Yun, pinakick out ako ni Alvin Sanchez. Tapos nang ako'y kinick out na, ibig sabihin wala nang disturbo. Kasi kinick out na ako eh. Eh kaso kahit kick out na ako, wala na ako sa live niya, hindi pa rin siya sumagot. Ha? Hindi pa rin siya sumagot eh. Yan yung makikita ha. Kahit wala na ako sa live nila, hindi pa rin siya sumagot. Kung saan sa Biblia mababasa na ang 10 horns is 10 divided Europe. Ganyan. So ganyan, ayoko yung mga ganyan ha.
Pakisabi kay John de la Peña, wag gawin sa akin yung mga ganyan, ha. Naku, hahaba at hahaba para lang si Daryl Villanueva, ganun din ang ginawa. Sabi niya, papanoorin ko daw yung video ni Corina Sanchez na pinanood ko, daming mali. Tinatanong ko siya, ayaw niyang sumagot. Oh. Ang reason niya kasi, hindi daw siya si Corina Sanchez. Yun ha. Yun ang malaking problema doon nilang ng mga SD na pinasok ko. Si Bacalaris, ganun din. Tinatanong ko yung kanilang libro, ang isasagot, New Testament. Ibig sabihin, yung kanilang libro hindi tugma sa New Testament. Ano ba naman yan? Wag ganun ha. Kasi si John de la Peña, una ko tong nakita sa Osamis to eh. Sa Osamis to una nakita. At tsaka ipakita mo sa akin yung de la Peña talagang matapang ka. Okay. Good PM, say Morisa lang si Satan and Lucifer or different entity things from the Mataling, Zamboanga del Sur. Sinagot ko na po yan kanina. Okay, Bernardo Ibarzabal, yung nabili kong, wait lang muna. 425 na pala. So, puntahan ko muna si kasi para ipasundo ko si Michael. Okay? Kisa day ng 10 horns sa inyong study, Brad. Ang 10 horns ayon sa Biblia is 10 kings of the fourth kingdom. Hindi ba? Yung fourth beast is a fourth kingdom. Unang-una, walang sinabi ang kahit sino mang Bible scholar kung sino ang fourth kingdom. Walang sinasabi. Dami nilang mga theory. Pwede daw tumutukoy sa Syria, pwede tumutukoy daw sa Egypt, pwede rin daw sa Roma, pero wala talaga yung specific na ebidensya na siya ay specifically referring to Rome. Wala. Pangalawa, doon sa ika-4 na kaharian, may 10 hari doon na maghahari doon. Wala namang pwede mangyari na sa isang kaharian, maraming kaharian na maghahari. Hindi pwede yung ganun. Ano ba naman yan? Utak naman. No? Sa isang kaharian, may mga maghahari. Yung fourth beast is the fourth kingdom. Siya ay ika-4 na kaharian. At sa loob na kaharian yan, may 10 hari na maghahari. Isa doon, lalabas doon ang little horn. Yung little horn, isang hari yun, hindi isang kaharian. Yan ha. Isang hari. Kaso yung kanilang interpretation kasi, kaharian daw. Kaya hinanapan ko sa Dan Maasin, naalis na lang ako, wala pa rin ang sagot, kumbaga nagkwento. Okay, so wait lang muna ha. Puntahan ko muna yung para ipasundo ko si Michael. Okay, wait lang. Babalik lang po ako, wait lang po. Okay, tingin tayo. Sabi ni Bernardo Ibarzabal, yung nabili kong si Sisi na walang nihil obstat or imprimatur, wala daw talaga yon kasi hindi naman daw Bible. Pero ang Tagalog na version na sa CCC, meron naman nihil obstat o imprimatur. Nasa bishop na po yung kung ano yung lalagyan nila ng imprimatur tsaka nihil obstat. Oh, palang ka sa bed ka oh. Ooy man ni bubble guppies. Bubble. Ano? Okay, move naman tayo sa next naman. Babasa tayo. Cyrus Glenn, Santo Niño pare sa Basilica Menor del Santo Niño de Cebu ang misa niya. Meron siyang misa doon. Si Father Darwin Gitgano. Jesus Juvencier, Secretario. Good afternoon, bro JD. Watching from Toledo City, Cebu. Viva Pit Senior Pretititit. Okay. Kinsa ang babae nga uwagan sa Revelation 17. Ayon sa Revelation 17, yung babae na doon, yung patutot doon, yun ay ang malaking syudad. Malaking syudad. Fine. Kuan ka mama school. Ato mama to school ka. Ibilin lang ng kuan. Bili na balon. Bili na si Bubble Guppy. Bilin si Bubble Guppy. At ibilin si Bubble Guppy. Ibilin ng balon.
Si Otser Niram, para sa pastor at ibang sekta na tatag lang ng tao, pahayag 20 Jes, at si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwat at sinungaling na propeta. Makakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Alam nyo, yung babae doon sa Revelation 17, ang sabi sa Biblia, yun ay tumutukoy sa isang bantog na syudad. Bantog na syudad. Kung it is referring to the Rome, if it is referring to Rome, hindi kasama doon ng Christians. Huwag nyo kalimutan. Yung Roma 1:7-8, nasa Roma ang mga Kristiyano doon. Daan ninyo ha, nasa Roma ang Kristiyano. Roma 16:16, binabatil ng lahat ng mga iglesia ni Kristo ang iglesia na nasa Roma. Okay, tuloy na po natin, ano, daming interruptions. Okay, so dito tayo ngayon sa kay Robert Mabaslay. Bro Jando, ngano kinahanglan man nag-oppose man si Roland Senyo og Darwin Gitgano. Sinong Roland Senyo? Si RJ Seno? RJ Seno ba? Roland Senyo? Di wala si Roland Senyo eh. Oh, yan. Oh, bubble guppies. Oh. Kung si RJ Seno ang tinutukoy mo, si RJ Seno kasi nagtuturo ng mali. Sabihin ba naman ni RJ Seno, ha? Ay, cellphone? Asan yung cellphone? Tumama cellphone taas. Tumama cellphone. Kung si RJ Seno tutukoy dito, si RJ Seno kasi natuturo ng mali. Sabihin ba naman niya na huwag kayong magsimba, magrosaryo lang kayo. Hindi ganyan ang turo ng simbahan Katoliko. Natural, babanggain ni Padre Darwin yun. Oh. Kasi yung kanyang inuuna si Padre Darwin, tinitira niya, no? Okay, Renan Galupi, mayong hapon diha bro. And from nawala na naman yung Evelyn. Saan na ba yun? Okay. Ayun. Evelyn Piaga, hello bro Jando, watching from the province of Ifugao. Reynaldo Soronio Ramos Jr., January 18, 2024, Thursday, ang schedule sa misa ni Reverend Father Darwin Gitgano sa alas 10 a.m. ugma sa Sinulog Novena Mass sa Basilica Menor de Santo Niño. Okay. Thanks bro JD, more power from Vince Kalumpang Fernandez. Hi si Lambating, no? Pataka lang man kagoy. Wala pa di ay nimo nasabtan. Sige ra kag basa pero wala kasabot. Sino yung tinutukoy mo? Yung yung ginamit ko na 10 horns? Yung 10 horns? Sige, patunayan mo na Unity and Divided Europe. Kung kaya mong patunayan yun. Oh. Tandaan natin ha. Ilan ba ang kingdom sa Roman Empire? 4 lang. Kung ang 10 horse is representing of 10 kingdoms, bakit 4 lang ang kaharian sa Roman Empire? Bakit 4 lang? Tsaka, kung yun ay 10 kings of Rome, bakit sa Roma 8 kings lang? O, nasaan yung dalawa? Tsaka yung sinasabi lang tatlo na wala, yung Ostrogoths, yung Vandals, saka yung Heruli. Bakit ang mga nag-destroy doon di naman papa sa Roma? Oh, malaking tanong 'yan. No? Problema niyo talaga 'yan, sobra. Okay, nagbabasa ako ng comment dito sa harap at the same time nagre-record ako kaya nakaharap ako rito po. Okay, good afternoon, bro. Shout out watching from Kidapawan City, North Cotabato from Daniel Canyo. Jesus Joventure Sekretaryo, paniniwala yan ng Chinese. Oh. Yung ano ba yung paniniwala ng Chinese? Okay, Vince Kalumpang, yung ghost wedding. Oh, paniniwala yan ng Chinese. Okay. Sabi ni Marichel Akas, good afternoon bro, watching from Dinagat Islands. Oh, kapitbahay ito ni Ruben ni Cleo. Reynaldo Bernaldez, sabi niya, bro Jando, kamusta? Oh, okay kayo bro.
Ito pala yung nag-live doon na nakatabi ko doon sa ano sa Panabo, Davao. Ha? Aman. May cellphone? Amo to cellphone nimo. Where's the cellphone? Ay, yung cellphone din sa mama na cellphone. Tuloy tayo. Kunin niya yung cellphone ko. Brother Jando, mayong hapon from Mati City, June Lumaghan. Charity ni Pumuseno, mayong hapon Bro Jando, mayong hapon Father Darwin sa lahat. Dito, God bless us all, no? Domi Santos Castro, ang mga SSPX members ba ay ang mga Katoliko pa sila? Sila ay nagsasabing sila ay Katoliko. Pero nakapagtataka nga, bakit ang mga katuruan nila hindi na pang Katoliko? Kasi hindi kailangan tinuturo na Katoliko na huwag kayong magsimba, magrosaryo lang kayo. Bigyan nyo ako ng Catholic document. Papa. Bigyan nyo ako ng Catholic document na sinasabi na huwag magsimba sa linggo, magrosaryo lang. Sa pagkakaalam ko, ang katuruan ng Katoliko, isang mortal sin ang hindi pagsimba sa araw ng linggo. Pero ang SSPX, natuturo ang SSPX na huwag kayong magsimba, magrosaryo lang kayo. See? Yan ha, malaking yan. Sabihin nila Katoliko sila. Kung Katoliko sila, bigyan nyo ako ng Catholic document na utos sa simbahang Katoliko na huwag kayong sumamba sa araw ng linggo, magrosaryo lang kayo. Kung makahanap kayo. Yan na, yan. Sige. I challenge all SSPX, bigyan nyo ako ng Catholic document na nagsasabi, huwag kayong magsimba sa araw ng linggo, magrosaryo lang kayo. Yan. Bigyan nyo ako. Tingnan ko kung meron ba. Ayan na. Okay, move naman tayo ngayon. Alfredo Inobite, maayong hapon. Dito tayo kay Raymar Banges. Sabi pa niya, bro, hindi raw literal ang binyag ang Ezekiel 36:25. Tinanong ko kasi siya kasi ang topic niya, ang binyag raw ng Katoliko na wisik ay napakamali raw. Kung mali pala yung wisik, paanong paraan na binautismuhan si Pablo ni Anania sa loob ng bahay? Alangan na mag-immersion yun. Ha? Alangan na mag-immersion yun. Nasa loob ng bahay, immersion. Tindi Tindi talaga. Matindi ang imagination na yan. Okay, Irene Cayetano Edrada. Good afternoon, Bro JD. Ask lang ko, bawal ba ni mga Santo Niño nga red na damit? Yung Santo Niñong red na hindi naman yung official na kasuot, ang gaya na nandoon sa Santo Niño de Cebu, kung hindi naman ganoon, bawal po yon. Ibig sabihin palaboy. Okay. Bojungan Vicente, good afternoon, watching from Davao del Norte. Bisan Gibaha me. Gibaha day mo diha. Saan ay bagyo? Uy, ampo, no? Winson Upside, kinsa day ang 10 horns sa inyong study, Brad. Sinabi na ng anghel ang 10 horns is the 10 kings of the 4th kingdom. Yung mga Bible scholar, walang binanggit kung ano yung specific na kingdom na yon. Bukod tanging SDA lang at mga kritiko Katoliko ang nagsasabi na yun daw ay Roma. Pero nakapagtataka, kung yun ay Roma, bakit ang kingdom sa Rome 4 lang? Tapos yung namang kings naman 8 lang. Ang laking problema nun. Paano nyo i-reconcile yan? Sabi ng anghel, yung 10 horns is 10 kings of that 4th kingdom. Sabi naman ng mga sabadistang bulok, ayun daw ay mga kaharian ng kahariang yan. Anong kaharian ng kahariang yan? Wala sinabing kaharian ng kahariang yan. Sabi nila, yung hari may kaharian. Tama. Yung mga hari na yon maghahari sa ika-4 na kaharian. Hindi sinasabi yung 10 hari may 10 kaharian at yung 10 kaharian na yon ang maghahari sa ika-4 na kaharian. Walang ganon.
May utak ba kayo? Walang ganun ha. Ating tinan. Mas maganda kasi na ating try ko muna buksan ito sa ating browser. Try ko magbukas ng browser para makita ko naman yung yung mga kaganapan. Tingnan natin tingnan ko muna rito para makita ko tingnan natin. Ano ba ang paliwanag ng browser dito sa Kingdoms in Roman Empire. Ayan. Ang sabi ganito, Kingdoms in Roman Empire. Ang sabi ganito, the Holy Roman Empire eventually came to be composed of 4 kingdoms. Yan. Ano daw, Vinci? Yung Roman Empire eventually came to be composed of 4 kingdoms. Ano yon? Kingdom of Germany, Kingdom of Italy, Kingdom of Bohemia, and Kingdom of Burgundy. Kaya palpak talaga, sobrang palpak. Ang sabi sa Biblia, yung 10 sungay ay 10 hari ng kahariang ito. Yun ang sabi, 10 hari ng kahariang ito. May ika-4 na kaharian. At sa loob ng ika-4 na kaharian yan, may lalabas na 10 hari. May lalabas na 10 hari. Tapos, walang sinasabi na may lalabas na 10 kaharian. Ang sabi, may lalabas na 10 hari na maghahari sa kahariang ito. Ano yung kaharian doon? Yung 4th kingdom, yung 4th beast. Basahin ko sa sa Biblia Mas maganda kasi na magbasa tayo ng Biblia Ano sabi sa Biblia? Daniel 7:24. Ano sabi sa Biblia? Ito sabi. Ninyo Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. So yung 10 doon, 10 hari iyon na maghahari sa kahariang ito. Ano yung kahariang yon? Yung ika-4 na kaharian. Basahin natin 23. Sabi sa 23, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. So ika-4 na kaharian. Mayroong ika-4 na kaharian. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian. So kaharian ito, ika-4 na beast is ika-4 na kaharian. Sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. Sinong dudurog? Yung ika-4 na kaharian. At ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Hindi sinasabi na ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 kaharian ng kahariang ito. Redundant. Redundant. Tama. Ang mga hari may kaharian. At ang kaharian nila, yung ika-4 na kaharian. Hindi bawat isa may kaharian. Ano ba naman yan? Palpak. Tanong, ilan ba ang hari ng Roma? Ating basahin ilan ba ang hari ng Roma? Okay, ating tingnan. Tingnan natin, ilan ba ang hari ng Roma? Kings of Rome. Tingnan natin Kings of Rome. Yan. Tingnan ninyo ilan ba? Ara, laka man niya akong ticket dire. Utang ko sa mga tagiyan Ano tagisa man? Natural. Tandang na tagisa? Wala extra? Utang na sa talisay ni kabot. Tama ni siya nagkuha ni Michael. Isa ba? Balo, sa isa niya ako Ano tagisa? Siya na Lisa, Michael, Rafael, Divine. Abot isa ni Natana niya. Asa si Lisa? Nagkuha ni Michael lagi.
Tendong, tanawar ko to. Yun ha. Una ka extra usagay ko usag eh. Oh, una extra. Ha? Oh, una extra. Ayun, the 7 kings of Rome were 7 kings? Kung yung ika-4 na kaharian ay ang Roma, eh bakit 7 lang ang nakarecord? Sabi dito ha. The 7 kings of Rome were Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Lucius Tarquinius, Servius Tullius, and Lucius Tarquinius Superbus. 7 lang. Iyang sabi sa Daniel, 10 hari ang maghahari ng kaharian ito. Kung yung ika-4 na kaharian ay Roma, dapat sana may 10 na o higit na sa 10 ang mga hari sa Roma. Eh kaso 7 lang. Ang tanong, kailan naging hari itong si Lucius Tarquinius Superbus? O, alamin natin ano? Kailan ba naghari itong si Lucius Tarquinius Superbus? Ang pinaka-huli na hari ng Roman Empire. Siya ay naghari noong namatay siya 495 BC. Tawang layo na masyado. Ang layo na masyado. BC pa pala ito eh. O paano ngayon mare-reconcile yan? Ipagpalagay natin na yun ay Roma. Ilan ba ang kingdoms of Rome? 4. Kung yun ay Roma, ilan ba ang hari ng Roma? 7. Ito ni Mama. Here. 7. Wala ka kuyoga. Wala kuyoga. So, bad shot talaga yung kanilang yung kanilang tindig dito, ano? Super bad shot. Bakit? Natuturo kasi ng mali. 'Yon. Wala kuyoga school. Okay, wait lang ha. Nasaan ba to? Merong extra volume na lumalabas eh. Okay, tingnan naman natin ngayon yung mga comment nila dito. Silipin naman uli natin, ano? Okay, continue tayo. So, daming commercial, ano? Sabi na ba dito ni Alfreda Enobiute watching from Iligan City. Sabi ni Winshon Apsay, correct Brad, walay name kinsa ang Fourth Kingdom. Kinsa man ang Fourth Kingdom sa inyong study. Okay. Hindi kami nag-i-study kung sino ang Fourth Kingdom para hindi kami magkamali. Kasi yung mga nag-aaral kasi ng prophecy na wala namang spirit of prophecy, pag pumalpak yan, bad shot lahat. Ha? Pag pumalpak yan, bad shot lahat. Kaya, ang problema kasi dyan, nag-i-study kayo sa mga bagay na hindi nyo dapat pag-studyhan. Ha? Unang-una, hindi nag-interpret ang mga apostoles kung sino ang Fourth Kingdom. Pangalawa, hindi nag-interpret ang mga apostoles kung sino ang 10 kings. Sino kayong mga sabadista kayo na mag-i-interpret sa wag nyo dapat i-interpret? Kaya kung merong malaking problema dito, kayong mga sabadista yon. Mamarunong kasi, gagaling-galingan eh. Na kunwari, meron daw spirit of prophecy, gayong wala naman. O kunyari lang eh. Huwag sana magkunwari. Ha? Ang problema kasi sa inyo, ang hilig nyo magkunwari. Pasudla ko Brad, kay to bago na ko imong pangutana. Sige, ito pasudlon si Winson. Pasudlon daw kuno siya. Ito pasudlon si Winson. Sige Winson, di ka na ako makita diri sa kuan, request be. Sudlon ta ka. Request dire be. Tara, ako na lang invite nimo. Sige. Atong sulayan ni si Winson.